Dahil sa mga nagdaang bagyo at nakaranas ng mga matinding pagbaha na nagresulta rin sa pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit gaya na lamang ng dengue at leptospirosis, tumaas din ang mga nangangailangan ng dugo sa bawat hospital. Ayon sa naging panayam kay Gerald Joquino, ang siya namang head ng blood donor recruitment sa Region 1 Medical Center, na nagkaroon sila ng kakulangan sa supply ng dugo dahil sa pagdami ng mga may sakit na kailangan matugunan ng dugo, at bukod din dito ay nantala pansamantala ang kanilang mga aktibidad na blood donation dahil sa mga naranasang pagbaha. Anya na mas mataas ang nangangailangan kaysa sa mga nagdodonate dahil bukod sa mga nagkakasakit ng dengue at leptospirosis, nakabilang din sa mga nangangailangan ng dugo ay ang mga nanganganak, nagda-dialysis at iba pa. Bagamat nagkaroon ba ng kakulangan sa supply ng dugo, ay kanila namang natutulungan ang mga nangangailangan sa pag-refer nito sa ibang blood center. O di kaya maaari rin silang magdala ng sarili nilang donor na eksklusibo para sa kanilang mga pasyente ang tinatawag na patient directive donor. Samantala, bukas naman ang naturang hospital sa mga nagdenais na mag-donate ng kanilang dugo at tumulong sa kanilang mga kapwa, lalo-lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Mas mainam anya na magtungo sa kanilang tanggapan. Bukod dito ay may paalala naman si Joquino sa mga nagdo-donate ng dugo sa kanilang tama at sapat na kahandaan. Yung supply namin ngayon ng dugo dyan sa Region 1 Medical Center ay medyo nagkukulang based dun sa demand. Mas marami yung nangangailangan compared dun sa nagdo-donate. Gawa itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, tuloy-tuloy yung pag-ulan, tuloy-tuloy yung bagyo. So, yung mga naka-line up na activity natin na mga mobile blood donation, yung iba na-canceled, gawa ng nagbaha. So, walang tao pupunta dun sa mga activity natin. Kinukonsidera rin natin yung mga safety ng ating mga donors as well as safety ng mga staff na pupunta. So, since na-cancel yung mga blood donation activity natin, nagkulang din yung mga tao na nag-donate at yung stock natin ng dugo dun sa Region 1 Medical Center. Yun nga lang, yung mga cases natin, yung mga pasyente natin na nangangailangan ng dugo, patuloy na dumadami. Gawa nitong, syempre, pag maulan, andyan yung leptospirosis, andyan yung dengue. Tapos, syempre, meron pa rin yung mga nanganganak, nagda-dialysis, tuloy-tuloy pa rin yung pangangailangan nila ng dugo, mga na-operahan. So, yun yung parang struggle namin nito mga nakaraang linggo. Kaya so far kahit papaano may struggle tayo na ganun, kahit papaano natutugunan pa rin natin. Pag ganun kasi ang ginagawa natin it's either hinahanapan natin sila, nire-refer natin sila sa ibang mga blood centers kung saan sila pwede makakuha ng dugo. Pero kung talagang wala silang makuha ang dugo rin doon, in-encourage na lang namin sila na makapagdala rin ng donor exclusive para dun sa pasyente nila. Yun ang tinatawag na nating patient-directed donation. Kung ang ating mga tagapakinig ay gusto mag-donate doon sa ating tanggapan sa Region 1 Medical Center, ang requirement lang para makapag-donate sila ay isang valid ID. After nyan, ibibigay lang nila sa aming tanggapan, then i-check naman nila yung identification din. Bibigyan namin sila ng form. Ang maganda niyan, kung ang ating mga tagapakinig ay doon magdodonate sa aming tanggapan, lahat po ng dinodonate nilang dugo ay pinaproseso natin. Kasi pag doon sila magdodonate, yung dugo, pinaprocess natin para ma-divide yun into 3. Yung packed red blood cells, yung platelet concentrate, at yung fresh frozen plasma. So, pag nakapag-donate ka doon, yung isang bag na dinonate mo, pwede kang makatulong o makapagsagip ng buhay sa 3 tao. So yun, mas maganda sana kung kahit paano pwede din silang magtungo doon or pwede din nilang i-check yung aming website sa National Voluntary Blood Services Program. Nakalagay po doon ang mga naka-line up po natin na mobile blood donation dito sa buong Pangasinan. Preparasyon para makapag-donate ang ating mga blood donors. Unang-una sa edad, pwede namang makapag-donate ang 16 hanggang 65 years old. Yun nga lang, yung 16 saka 17 years old, di ba, minor pa siya. So, pwede pa rin siya mag-donate provided na may consent yung parents o guardians niya. Yung 18 pataas, pwede na mag-donate yun anytime. Tapos, sa timbang naman, dapat meron silang 50 kilograms pataas na timbang. Tapos, encourage ko din na yung mga donors natin a night before, magkaroon sana sila ng well-rested sleep or pahinga. Tapos, dapat din maganda sana kung nakapag-breakfast na sila, nakakain ng umaga bago magtungo sa aming tanggapan. Kung may mga
sakit naman sila, like halimbawa, naoperahan yung mga donors natin, after 1 year, pagkatapos silang maoperahan, pwede na makapag-donate. Kung may tattoo, ear or body piercings, 1 year na din dapat ang lumipas pagkatapos silang magpa-tattoo or magpa-body piercing. Doon pwede na makapag-donate. Sana po, encourage ko na lang po kayo na makapag-donate, makatulong kasi itong pagdodonate ng dugo ay napakarangal na gawain. So, minsan kasi ang dahilan nila kung hindi sila nakakapag-donate ay walang time, minsan busy sa trabaho. Pero isipin na lang natin yung isang oras na igugugol natin sa pagdodonate, isang buong buhay ng isang tao yung madudugtungan natin. So, para sa akin yun na yung pinaka-benefits na may bibigay mo sa kapalit ng ng tulong din na naibibigay sa inyo ng mga kapwa natin at ang ating Panginoon. So, magtungo lang sa ating tanggapan or pwede namang i-check din yung website ng National Voluntary Blood Services Program. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!